Ayun guys, update po nung ginawa namin na pangwalo at ngayon ay tapos na po ito na full welding din lahat. Yan, na full welding na siya lahat. Ready na rin po ito sa NDT testing natin. So pagkatapos nito, ito na naman po yung ating gagawin. Ayan, nakaabang na rin po yung base nya na 4. Ito yung base na nakapatong dati na 4. So ngayon ay nilalagyan na siya ng seat dito sa ilalim. Ito, dati wala pa po ito, ngayon ay nilalagyan na. Ang purpose naman yan ay yun yung magsangga doon sa ating insulation sa ilalim. So pinipinturahan na rin, bukas ay pipinturahan din to lahat, pati yung sahig nya ng kulay black. At yung base naman ay tapos na napinturahan na black. So bukas pipinturahan na lang po lahat yan, yung sahig nya na kulay black din lahat. Ito yung natapos na at yung mga gap naman yan, lahat ng mga gap ay lalagyan ng mga silicone yan. At dito lagyan ng silicone para hindi makalabas yung lamig ng sa loob ng shelter. So ito naman po yung wala pa pong seat na sahigan niya. Lalagyan din po yan ng sahig. Excuse, sahig. So itong gap na to, dito ilalagay yung ating insulation sa ilalim. Punuin po ng insulation yan at tsaka lagyan ng checker plate doon sa sahigan na rin niya. So ito yung pinaka baba niya guys. Yan, naka full welding na yung mga piece niya. Ito yung baba niya at babalik na po yan ay yun po yung baba niya. At kagaya nito, yan, ito po siya. So kung binabaliktad na po yon ay ganito na po yan. Yan, ito tapos na lahat to, na full welding na lahat. So pagkatapos ay we-welding natin ng full welding yon na ganito. Ito na po yung paan niya, ganyan. So kailangan na quality yung ating welding dyan dahil in-x-ray yan at in-inspection yan. So kung di quality yung ating pagka-welding dyan, ay posibilidad na i-reject ng kliyente yung ating project. So kailangan quality yung welding natin. At dito naman ganoon din dahil in-DT siya at in-x-ray yan kasi postihan po yan guys. Mahalaga yan dahil dyan yung ating hook sa itaas na kakabitan ng ating crane pag iangat na po yung ating shelter, i-deliver time na. So malaking napakalaga po itong ating postihan dito dahil masilan po yan at talagang binubosisi yan ng ating inspector at in-x-ray po yan. So ito, tapos na ito lahat. At ito naman yung idudugtong doon sa ating ginagawa. Idudugtong po yan sa pintuan, sa mga pintuan po yan. Ito yung dugtong nya. Dito rin ilalagay yung isang pintuan pa para papasok. At ito naman po yung mga hook nya. Dati na wini-welding pa natin ito ay ngayon ay naka-galvanized na siya guys, no? Yan. Required talaga sa mga gas plant project ay kailangan naka-galvanize siya. Ang purpose ng galvanize ay hindi po siya kakapitan ng kalawang.
lalo na doon sa mga site na dadalhan nito dahil malapit siya sa dagat. So meaning ay sa hangin pa lang ay nagdadala na rin ng humidity at didikit yung humidity dito sa bakal natin, at sa lahat ng mga bakal na ginagamit ay kakainin siya ng kalawang dahil malapit siya sa dagat. So kailangan required talaga na puro siya nakagalvanize. Kagaya nito guys, ito naman yung mga base niya, sa mga base niya na doon sa ating shelter. Ito yung mga kulang pa, marami pa po siyang gagawin dahil sabi ko nga dati ay 44 na project namin na ganyan yung gagawin namin na shelter. So ito naman yung mga base niya na gagawin. Ito ay hindi pa po siya naka-galvanize, no? Bubutasan pa po yan. Pagkatapos bubutasan ay i-galvanize siya. Kagaya nito, naka-galvanize na. So yun po yung dyan sa plate na yan ilalagay yung ating bubutasan pa. Siya din yung ilalagay natin dito. So yun ay hindi pa nakagalvanize, ito ay nakagalvanize na siya. Yan, galvanize na siya at nabubutasan na rin, binubutasan na. Ayun ay bubutasan pa lang, at pagkatapos ay ganito siya, ay gagalvanize na. Para hindi siya kakainin ng kalawang ay gagalvanize siya. At ito naman yung mga pustihan na naka-ready na rin lahat ay dito sa ating 34 na shelter. Ito yung mga pustihan, marami pa pong kulang to guys. Siguro mga 200 piraso pa ang katingin na ganitong haba para sa ating mga pustihan. Kagaya nito. Ayan, kagaya nito. Siya yung mga support dyan na mga pustihan niya. Ito siya. Ayan. So kibali nasa 200 pa yung ating kakatingin na ganyan, kasi sa sobrang dami pa po yung ating balance na gagawin. At ito naman yung mga pinto niya ay advanced na rin na ginawa, yung mga pinto ng ating shelter, no? So ngayon ay ginagawa na rin, inumpisahan na, para pagkatapos ay isasampak na lang siya. Yan. Kanina pa lang po ito ginawa nila, naka-5 na sila, nakatapos na sila ng 5. So binubutasan na rin niya. At yun yung ating pinto sa ating mga shelter. So yun po yung ating mga shelter na natapos na rin. At ganoon din po doon sa likod ay tapos na. Tara, samahan nyo ako, punta natin yung sa likod. Ayan, ito din po yung sa likod na natapos na. Ayan, tapos na rin yan. Ito yung unang na natapos namin na 4 sa likod. So inantay na lang ang schedule para sa x-ray niyan, sa mga welding natin at saka sa indity testing. At mayroon na naman po kami pinapabricate ngayon, yung mga hook natin. Yan, yung sa taas, yung mga hook na yan, yung kakabitan ng ating crane, ay nagpapabricate kami ng additional dahil marami pa pong kulang. Ito siya. Ayan, so ito na naman po yung aming ipopol welding. By tomorrow siguro ay ipopol welding namin ito. Yan siya, oh. Ay ito yung hook natin na pinapabricate natin. So by partner na rin siya. Yan, 4. So kibali yung 4, isang shelter po siya guys. Yan, isang shelter yan, yung 4 na yan. At yan, marami po yan. Ano din po doon sa kabila. Yan. Lahat po ito guys ay ipopol welding natin. Yan. At ipapakita ko rin sa inyo ang kung paano bukas ang proseso ng pag-welding nito, dahil ito ay
Isa ito sa napakasila na i-welding dahil ito yung kakabitan nating crane pag inaangat po yung ating shelter na. Dito yung ipapasok yung hook ng crane para i-deliver na yung ating shelter. At kailangan na quality yung ating pagka-welding dito. Ay talagang ito ay binubosisi talaga to sa pag-i-inspection dahil ito ay masilan na party sa ating shelter. Dahil kung di maganda yung ating pagka-welding dito ay delikado po guys, dahil may posibilidad na bumagsak yung ating shelter. So kung wag naman sana mangyari ay malaking damage kung ito man ay dito tayo pumapalpak sa pagwe-welding natin. So full welding po lahat to gagawin natin dyan. Bukas papakita ko sa inyo kung paano natin yan i-full welding at papakita ko sa inyo kung ano man yung quality na pagka-welding natin dyan. So ito din po yung mga kagaya doon sa loob ng mga poste. Dito na pala nila nilalagay yung tapos na. So marami pong poste po ito guys. Dahil sabi ko nga mga nasa 200 pang ganito ang kakatingin nila. Ito naman yung rope guys, yung 4 na rope na ito doon sa ating base doon sa loob. Ito naman po yung ating rope doon. Bukas pag matapos mapinturahan yon ay ito naman po siya ay iaangat na bukas. Ilalagay na rin doon sa ating base. So naka-ready na rin to at iaangat na lang to bukas pag matapos na pinturahan at balik na rin yung ating base doon sa loob. So ayan guys, ito muna yung ating update at bukas ay updatean ko rin kayo sa kung paano natin i-full welding itong mga hook natin. At dito na naman po guys, salamat sa iyong panonood at don't forget to subscribe my YouTube channel Ilalibay, and God bless us all.